Nanindigan po ang China Coast Guard na ang barko ng Pilipinas ang pumasok sa kanilang teritoryo kaya nila ito binomba ng tubig. Biyernes nga nang gamitan ng water cannon ng mga Chinese ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ng maritime patrol at resupply mission sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Malapit po yan sa Scarborough Shoal. Bukod sa water cannon, hinabol din ng isang warship ng Chinese Navy ang isa pang barko ng BFAR. Kinondena na ng National Maritime Council ang naturang insidente. Ang giit ng pamahalaan, malinaw na iligal ang aktibidad ng China sa loob po yan ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa kaugnay naman na balita, binalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China sa gitna po ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi tayo nakikipag-away sa China. Pero handa raw tumindig ang kanyang pamahalaan kung inaapi ang mga kababayan nating mangingisda. Huwag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Huwag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala sa ating ulat panahon mga kapatid, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang bagyo na nabuo kagabi sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng tropical depression sa layong 2,425 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilagang kanluran at malabong pumasok at magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat ang magdadala ng maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa katimugang bahagi ng Mindanao. Magiging maganda-ganda naman ang lagay ng panahon sa nalalabing bahagi po ng bansa maliban sa maulap at kalat-kalat na pag-ulang dala ng mga localized thunderstorms.